So, pakinggan po natin si Representative Laila de Lima tungkol po sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo po, ang naglabas nito ay ang ICC. Ibig sabihin, itong mga binanggit nito na co-perpetrator, hindi magtatagal, mag-abroad din ito sa ICC sa Netherlands o The Hague. At makakasama nila yung kanilang puhon doon kung saan nandun siya ngayon. Pakinggan natin si Representative De Lima. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them are now going to hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na na pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Panorin po natin ng TV5 tungkol sa mga co-perpetrator ni Duterte. Duterte sa kasong crimes against humanity. Kabilang dyan ang 2 senador. Narito ang express report ni Rainiel Pawi. Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo. Kabilang sila sa 7 pinangalanan ng International Criminal Court na co-perpetrators o kasabwat sa kasong crimes against humanity sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin dito ang mga opisyal ng nagdaang Duterte administration na sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dating hepe ng PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayalde at dating NCRPO Chief at yumaong si Camilo Cascolan, former NBI Director Dante Gueran at dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Base sa dokumento ng ICC, si Duterte raw ang namuno sa kanila para patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal na may kinalaman sa illegal na droga mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Idinetalya rin ng ICC ang mga naging papel nila sa madugong war on drugs. Matatanda ang naging hepe rin ng Davao City Police si Senator Bato bago maging PNP chief noong 2016 hanggang 2018. Si Senator Bongo naman naging personal aide ni Duterte mula pa nang maging alkalde siya ng Davao City hanggang sa maging Pangulo. Ayon pa sa prosekusyon, habang alkalde pa si Duterte, ginamit niya katuwang si Bongo ang Davao City Police at iba pang hitman para patayin umano ang mga kriminal. Inatas daw yan ni Duterte sa mga miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad. Ginamit din daw ng dating Pangulo ang kanyang posisyon at impluensya para sa paggawa ng krimen sa buong bansa. Dito na rin daw mas nagkaroon ng kontrol ang mga kasabwat niya. Wala pang komento ang mga pinangalan ng kasabwat umano ng dating Pangulo. Pero sa huling panayam kay Albayalde noong March 2025, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICC. Para naman sa abogadong si Cristina Conti na kumakatawan sa ilang drug war victims, ang paglalahad sa mga kasabwat ng dating Pangulo ay patunay aniya ng kawalan ng pananagutan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa ngayon, dagdag na 500 biktima ng war on drugs ang nag-apply para palakasin ang kaso laban kay Duterte. Sa February 23 hanggang 27 gaganapin ang confirmation hearing kung saan tutukuyin kung may sapat na basehan para litisin ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ayan. Mismong ICC ang lalabas ng detalye doon sa co-perpetrator ni Matandang Digong. Alam niyo po, ewan ko ano nararamdaman kaya ng mga pamilya nitong taong ito. Yung isa pala patay na, yung Cascolan, dating PNP yun chief. Ano kaya nararamdaman nila ngayon? Na yung kanilang mga tatay
ay involved sa dragong war ni formerly Digong Duterte. Yan po ang kasi. Sa bagay, di naman natin may tatatwa, maraming pera yung Duterte. Baka naman, baka nabasbasan naman sila. Malay nyo. Sa bagay, sabi nga nung araw, yung PCSO manager, si Garma, may bayad. Binabayaran. Patayin mo lang ang kapwa Pilipino mo. Di ka masigurado kung talagang biktima yan o drugs yan o ano eh. Bakit? Meron nga na ako. Di ba sa Caloocan yung Kian? Ngayon nakakulong yung 3 pulis ng habang buhay. Kawawa yung pamilya nila. Pero palagay ko dahil maraming pera mga Duterte, nakapagtataka kung di ba talaga maraming pera. Nagbabayad sila ng abogado sa Netherlands, sa ICC, kay Kapman. 150 million kada buwan, samantalang ang kanilang sali, nabababa lang. Kung titignan mo, yung sali ni Digong, yung sali ng kanyang anak, na si Lustay. Saan sila kumukuha ng pera? Kaya marami silang pera. Sabagay, sabi ni Digong nung araw sa inquiry sa kanya, marami akong ninakaw pero ubos na, sabi niya. Ibig sabihin, magnanakaw pala siya. So, ang issue pagpatay, laban sa tao. Crime against humanity. Alam niyo, yung pagpatay sa tao, may pinagbabawal ng Diyos yan. Kahit presidente ka pa, wala sa iyong kamay ang pagpatay o pag-uutos na pumatay. Sa korte, bawa, sundalo ka, nakapatay ka, pulis ka, nakapatay ka, pero kailangan ng korte ang magkano dyan. Maglilitis, sasabihin ng korte, kung absuelto ka o hindi ka absuelto. Pero hindi presidente. Yan. Sa bagay, sabi nga ni Digong nung araw, piskal daw siya. Naalala ko, yung dating Pangulong Cory pala naglagay sa kanya. Doon sa piskal, pagka-piskal. Di sana, alam niya sana yung batas. Kanya lang, di rin kasi siya naniniwala sa Diyos eh. Sa kanya, ang Diyos, stupid God. Sino ba itong Diyos na lumalang ng mundo? Na stupido, kaje. Kita niyo? Anong tingin niya sa Diyos? Stupido. Kaya hindi siya naniniwala sa Diyos. Yung sinabi ng Diyos, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw. Hindi pinaniniwala ni Digong yun eh. Ano sabi niya? Nagnakaw nga ako, pero ngayon, ubos na. Sabi niya nung araw sa investigasyon sa Senado. Nung nasa quad naman siya, inamin niya rin ang tanong ni Pastor Benny Abante, congressman ng 6th District ng Manila. Mr. President, pumatay na ba kayo? Oo, pumatay na ako. Hanggang ngayon nga, hindi nga ako kinakasuhan, sabi niya. Parang yabang. Tama yung sinabi ni Dilima, ang yayabang. Pero nang kukunin na siya ng ICC, napanood ko yan eh. Galing sa Hong Kong. Nang umuwi, dinaklot na siya para dali ng ICC. Sabi niya, ano bang kasalanan ko? Ayan. Tinatanong niya nung tinatanong siya nung araw, sabi niya, marami na akong pinatay. Pero hanggang ngayon, wala man akong kaso. Nang ginasuhan na siya sa ICC ng mga Pilipino, doon sila dinala eh. Kasi dito walang mapapala eh. At tanong niya, ano bang kasalanan ko? At pag naroon na siya sa ICC, ang daming drama! Pero ngayon, hindi na makakaligtas ngayon. Dahil sa February 23, yan, magsisimula ng gugulong ang hustisya para sa kanya.
Ngayon, balik tayo sa mga co-perpetrator niya. Ano kayang mararamdam? Baka, palagay ko baka naman magtago na ito. Kasi narinig na nila eh. Siyempre, susunod yan, darating na yung warrant para si Bato. Tatago na. Malamang-lamang. Baka yung mga iba dito, nag-iisip na, nagkukontakan na sila, ano, sa tayo magtatago. Di natin mamamalay, biglang darating yung warrant ng ICC, delikado na tayo. Ayan ang napala ninyo, mga mayayabang. Sabi nga ni Dilima, yayabang. Dahil sa inyong pagsunod, sa inyong pohon, na kampo ni Satanas. Kaya kung sinabing kampo, mismo Diyos tinawag niya stupido. Si Jesus na napako sa krus para sa kaligtasan, nilait niya. Kung ang Diyos niyo, pinako sa krus, tangina. Sabi niya pa iyabang talaga. Tapos minura niya pa si Santo Papa na simbahang Katoliko, si Pope Francis. Minura niya. At pati yung presidente ng Amerika, si Barack Obama. Minura niya rin. Talagang walang respeto sa humanity ito. Kaya dapat lang makulong siya ron. Dapat lang para managot siya sa kanyang kayabangan habang siya ay namumuno sa buong Pilipinas. Sabi nga ni BP Leni, yung nakita ko, nabasa ko, sabi ni BP Leni, indahin sa wakas, mananaigang kabutihan laban sa masama. Totoo yun. Darating ang panahon talagang mananaigang mabuti sa masama. Bakit po? Papayag ba naman ang Diyos mananaigang masama? Di kung mangyayari, mananaigang masama, papalakpak lang si Satanas na ganyan, pagtatawanan niya ang Diyos. Hindi po pwede yun. Darating ang araw, sabi ni BP Leni, nabasa ko mismo sa mga pinopost ko yun, yung picture. Ayan na nga. Ayan na nga yung kademonyoan ninyo. Simulan nyo na. Magtago na kayo. Sabagay, sabi ni Albayalde, ako kung totoo yun. Napanood ko rin, na kung dumating ang ganyang pagkakataon, sabi niya, haharapin ko yan. Sana maging totoo siya. Kasi si Bato, ang yabang Trillanes, make my day. Ngak-ngak ka na, ngak-ngak. Gusto mo, pusasan mo pa ako. Pag dumating yung ICC, sabi niya. Nung sabihin na ni Boying Remulla, ng Department of Justice pa lang siya. Sabi niya, may warrant na pares na si Bato. Nagsimula na magtago si Bato, kaya nung nagbukas uli ang sesyon ng Kongreso, hanggang ngayon, no show si Bato. Yung tapang niya noon, yung yabang niya noon, sabi nga nila Dilima, ang yayabang nila. Si Dilima matapang. Inarap niya ang kanyang kaso hanggang sa inimbento lang pala mga kaso yan sa pamamagitan ni Vitaliano Aguirre. Alam niyo si Vitaliano Aguirre nung araw, nung boy pa si dati Senador Mira, binoljak niya, pinalayas niya sa Senado. Kasi yung nakaganyan si Vitaliano, kapag nagsasalita si Miriam, Senador Miriam, dalit. Senator Miriam, nakita niya, nakaganyan. Binoljak, pinalayas niya Ang yabang. Italiano! Ngayon mo patunayan yan. Binoljak ni dating Senador Miriam Santiago.
Matapang din yun. Fighter kasi yun. Kaya yan, ang susunod niyan, arresto de mandato. Warrant of arrest. Ang inaalala ko dito, yung mga anak nito, sigurado sabi nila, "Hoy, ang tatay nyo, sikat na!" Malalaman na, ma, ma, sigurado sabi ng mga ka-eskwela nito, baka kapitbahay pa eh. Yung tatay mo, sikat na. O, di ba? Mangyayari yan. Alos isumpa nila ang tatay nila sa kanilang yabang, sabi ni Miriam, ni Laila de Lima ng representative ng Kongreso. Yan ang masakit. Siyempre, masasaktan ng pamilya dyan. Mga anak, mga asawa. At hindi lang yan. Pag dumating na yung warrant of arrest, mag-abroad na yan. Ang abroad yan, pag natuloy sila at napatunayan, 30 years sentensya. Biro yun, 30 years ha. Yan ang sinasabi. Sa maraming mga balita, 30 years, sipin nyo. Yan ang mahirap. Kukuha ng abogado, para i-depensa mo yung sarili mo. Yan, tanong. Sasapat kaya? Yung blessing ninyo. Yung blessing ninyo mula sa inyong pohon. 150 million pesos. In dollar ang ano dun eh. Convert naman sa peso, 150 million. Meron ba kayong ganon? Buwan-buwan? Bahala kayo. Kung meron kayo o wala. Nasa inyo yan. Kaya ang tanong ko, sapat ba yung basbas ng inyong pohon? At least yung isa, sabi patay na yung kuskolan. Eh paano kung nabindisyonan yun, wala na, patay na yun. Siyempre, pag patay na, case closed na yan. Libre na. Pero libre na nga ba? Hindi. Pagdating doon sa kamatayan niya, mananagot siya sa Diyos. Roma 14:12. Ikalawang Korinto 5:10. Lahat ng ginawa mo sa ibabaw ng lupa, pag namatay ka, pananagutin mo sa Diyos yan. Ecclesiastes 12:14. Wala kang may tatago, kaibigan, sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong walang kawalangihan mo. Kaya sabi nga nila kay Duterte, napahaga ang karma. Mukhang may katotohanan ha. Sipin nyo, pagkatapos niya, naupo si Bongbong, si Sara, nakarma na siya. Sabi ng mga biron. Kaya ngayon, di ba? Naalala ko, sabi ng mga Duterte's family, si yung pangalawang asawa niya, ipanalangin ninyo. Kailangan niya ng prayer. Sabi na sa social media ng mga tao, kanino ipapanalangin, minura niya ang Diyos eh. Minura niya. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, lahat ng nariyan. Sino itong Diyos na gumawa ng sanlibutan, universe, sabi niya eh. Na stupid God, sabi niya. Ayun. Eh, sino ngayon ang stupido? Mga Duterte, family. Sino kaya ang stupido ngayon? Akala nyo kasi walang hangganan ng kapangyarihan. Meron. Hindi lahat ng pagkakataon kayo makapangyarihan. Darating ang araw, tatabasin din kayo.
baste, pulong, yung inyong mga angkan. Lahat. Lahat may hangganan po yan, kaibigan. Dapat matuto kayo. Ang buhay nga na may hangganan eh. Pero ang masakit nito, kahit mamatay kayo, mayroon pa rin hahatol sa inyo. Kabilang buhay ang Diyos. Oh. Tandaan niyo yan. Wala pong takas ang tao pagdating sa kanyang kawalanyahan. Mananagot at mananagot siya sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Lahat ng narito, nakikita niya po kasi Almighty God siya. Kaya doon lang ako nag-aalala sa mga pamilya po nito. Siyempre, yung mga iba, para ko na nakikita na sinisisi nila ang kanilang tatay. O, sinisisi nila. Dahil malapit na silang mag-abroad. Hindi bali, masarap naman ang pagkain sa abroad. Kesa naman dito. Anong sabi ng mga nakabilanggo dito? Ang pagkain dito parang kaning baboy. Eh, siyempre, walang pera, walang budget. Magkano lang ang per meal? Mahigit lang yata 40 pesos. Per meal ah. Oh. Kaya kung minsan, nung araw, nabalita, kinikikbak pa nila yung budget. Kaya parang pagkain baboy, sabi nga nito. Kaning baboy. Masakit yun. Dahil magawa, walang pera yung Pilipinas eh. Wala na nga pera, nanakawin niyo pa. O, di ba si Sarah? Sarah, 126 million, 11 days, sabi ng COA. Sinagot niya ba yun? Sinagot niya. Kanya lang, mga sitirya. Mga sitirya. Ang binigyan niya ng pera. Ang problema, wala silang record sa wala silang tala kung sila'y tao o hindi tao. Pamilyang demonyo talaga yan. Mga manlalamang sakap. Sige, hanggang dito na lamang po ang aking munting pananaw patungkol sa mga co-perpetrator ni Digong Duterte. Sige po, God bless us all po. Hanggang dito na lamang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Always, kayong mga nakikinig ng video ito, bato-bato sa langit, huwag kayong magagalit. Pinanood lang natin yan. Narinig ninyo, narinig po. Bye-bye.